Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga jin at ng mga demonyo. So tinatalakay na natin yung pinsala na dulot ng mga demonyo sa mga tao. At pangunahin nga dito yung pinsala nila na, kumbaga, spiritual, na nililigaw ng mga demonyo ang mga tao patungo sa shirk, kufur, kung hindi man patungo sa pagsuway kay Allah, kung hindi man papuntang bid'a, kung hindi man lilinlangin ni Satanas sa mga tao na huwag gumawa ng mga gawaing pagsamba. O kapag gumagawa na sila ng gawaing pagsamba, guguluhin sila ni Satanas. So yun yung mga epekto ng demonyo na spiritual sa mga tao. Pero syempre, totoo rin yung epekto na pisikal ng mga demonyo sa mga tao. Ito na yung mga pinapakita sa horror, yung mga sinasapian, kinukulam, at ang mga kuffar, kapag pinag-uusapan si Satanas at yung pinsala ng mga demonyo, ito yung idea nila. Pisikal lang, pero actually mas matindi ang epekto ng Satanas o ng demonyo sa spiritual na epekto nito. Kasi ikaka-impyerno mo yun eh. O yung tao, halimbawa, makulam, hanggang doon lang yun sa katawan. Kung mananampalataya siya, inshallah, wala yung epekto sa kanyang pananampalataya. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaranas ng kulam. Siya mismo ay nakulam. Kinulam siya ni Labid, yung Hudyo. Kaya nga yung post ni Manong, nilagay niya sa GC, ang totoong mananampalataya ay hindi tinatablan ng kulam. Hindi po hindi totoo yun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinablan ng kulam, hindi totoong mananampalataya. Dapat nag-iingat yung tao sa kanyang mga sinasabi, hindi yung bara-bara. Ewan ko ba't naman ganun yung caption niya dun sa video. Pero nga yung video na shiner ni Manong, di ba merong babae, dati raw siya mangkukulam, ini-interview siya. Sabi niya, pinakamahirap daw kulamin yung mga Muslim. Kasi meron daw connection yung mga Muslim sa Panginoon, ganun. Posibleng totoo rin yung sinasabi. At nalaman niya yun sa kanyang experience. Posible. Totoo. Kasi nga, yung mga demonyo, pare-pareho naman yung epekto nito sa tao, Muslim o hindi Muslim. Pareho lang. Ngayon, kung nahirapan siya sa Muslim, na tumalab yung kulam sa Muslim, ay posible nga. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinatablan ng kulam ang tunay na mananampalataya. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinablan. Siyempre, nalalaman natin mula sa esma ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iniingatan, pinangangalagaan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga pinsala, pero pinahihintulutan ni Allah na mapinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ilang mga pinsala para malaman natin kung anong gagawin sa mga pinsala na yun na halimbawa dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon nga sa kulam, nalaman natin na yung naging epekto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kulam, yung epekto sa kanya sa isip. So nagiging makakalimutin siya at minsan inaakala niya na ginawa niya isang bagay na hindi naman niya ginawa. Nabanggit pa nga na yung akala niya junub siya pero hindi naman siya junub. So yun yung naging epekto sa kanya. At yung Satanas nga, yung mga demonyo, eto yung epekto nila. Na, kumbaga kasama na sa physical, yung mental. Kumbaga, al-ida'u al-badani wan nafsi. Yung epekto o pinsala na dulot ng mga demonyo sa katawan at pag-iisip ng tao. So ba nila yung yung paniniwala ng mga tao nung unang panahon. Yung kabaliwan, yung pagiging baliw, pagiging siraulo, o pagiging mentally retarded, iniuugnay yun ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, lahat ng iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga sibilisasyon, lahat sila, iniuugnay nila yun sa mga demonyo, yung pagiging baliw. Kaya nga sa Arabic, ang tawag sa baliw, majnun, na maf'ul na galing sa salita na jannah na ibig sabihin majnun, apektado ng jin.
At ganito rin yung paniniwala ng mga Kristiyano noon, na kapag mayroong may sakit, lalong-lalo na sakit sa pag-iisip, ang tao na yun ay sinapian ng masamang espiritu. Kaya nga nung panahon nung mga Crusaders, merong naobserbahan yung mga historian na mga Crusader doon sa Jerusalem. Nandun yung mga Crusader sa Jerusalem. May nangyari daw na meron dong baliw. So, yung isang Muslim na doktor, ang rekomendasyon niya, hijama para mawala yung dugo na panis sa kanyang ulo lalo na. Hijama yung kanyang suggestion. Pero yung kupar, yung ginawa nila, binutas yung ulo nung baliw. Namatay tuloy. Namatay. Kasi yun daw butas na yun para lalabas daw yung masamang espiritu doon sa binutas nila sa kanyang ulo. So, ganito paniniwala na ang mga mental na sakit ay epekto ng masamang espiritu. Kumbaga, ito yung paniniwala ng mga tao. Pero may basis din ito. Kasi nga maaring magdudulot ng sakit o pinsala ang demonyo sa katawan o kaya sa pag-iisip nito. Hindi lang sa kaluluwa o sa kaluluwa o espiritu ng tao. So sinasabi, kama yahdafu syaitanu ila idlalil insani bil kufri wad dunub fa innahu yahdafu ila ida'il muslimi fi badanihi wa nafsihi. Katulad ng kung paanong hinahangad ng demonyo na mailigaw ang tao patungo sa kawalang pananampalataya at mga kasalanan, nagsisikap din ang demonyo sa pamiminsala sa mga Muslim. Ang tinukoy dito specifically mga Muslim. Kasi tayo yung kumbaga, yung merong malinaw na paniniwala dito. Kasi kung yung paniniwala natin, ituturo natin sa kuffar, di maniniwala. Matatawanan lang tayo ng mga yun. Kasi nga, فَإِنَّهُ يَحْدُفُ إِلَى إِدَاءِ الْمُسْلِمِ فِي بَدَنِهِ وَنَفْسِهِ. Dahil si Satanas daw ay naghahangad nga ng pamiminsala sa katawan at pag-iisip ng tao. Alala ko bigla yung hanggang ngayon kinikilabutan ako pag naalala ko yun sa Saudi. Pinatawag ako minsan ng manager namin, may pupuntahan daw. May Arabo na sumundo sa akin doon sa Islamic Center. May pupuntahan daw na palasyo ng prinsipe. Ang layo ng palasyo. Labas na ng Riyadh. Meron daw dong yung rurukyahan kasi sinapian daw ng jinn. Ako lang mag-isa pumunta. Wala kaming sinama na iba kasi ayaw din nung yung bodyguard nung prinsipe, ayaw din niya na maraming pupunta doon kasi baka kakalat daw yung balita. Ako lang yung sinama niya. Tapos yung Arabo na yon, yung bodyguard nung prinsipe, yun din yung sinasabi ko sa inyo na pinakamatangkad na Arabo na nakita ko. Tangkad ba? Mga 6'6", pataas yung height niya. Actually kahit si Muhammad bin Salman, yung prinsipe, yung hindi natin alam kung ano ba yung plano niya sa buhay. Matangkad din yun Kasi nandun na kami doon sa palasyo nung prinsipe. Walang tao talaga. Yun lang daw yung tao na yun, yung Pilipino na yun na parang nila, parang mayordomo. Pinuntahan ko doon, nung kinakausap ko na siya, umpisa pa lang alam ko hindi sinapian yun Kasi sinabi ko kagad doon sa bodyguard, hindi niya kailangan na rukya, kailangan niya mental hospital, sabi ko. Ginano ko na siya. Kasi nung inabutan ko siya, nandun sa ibabaw ng kama, tapos gaganon-ganon. Tapos, yung laway niya, iniipon niya sa nakwento ko na yata ito sa inyo minsan, iniipon niya sa palad niya, ganon. Tapos yung pagbungad ko sa kanya, tumingin siya sa akin. Inaasahan ko, may demonyo Kaya, kinakabahan din ako nun Pero nung sabi niya sa akin, kilala mo ba kung sino ko? Inumin mo tong laway ko para makamit mo yung kapangyarihan ko.
kung, kung wala doon yung bodyguard ng hari, sisipain ko yun eh. Yung bodyguard ng prinsipe, sisipain ko yun. So sabi ko, hindi. Kasi iniisip ko noon, sa mga napag-aralan namin tungkol sa mga jinn, walang jinn yung gagawa noon. Yung mga ganong bagay. Baliw talaga yun. Kasi yun, may mga kinausap ko rin kasi yung bago ko pa siya nakaharap actually. May mangilan-ngilan naman ng mga tao doon, pero doon sa loob ng bahay parang siya lang yung tao doon eh. May mangilan-ngilan mga Pilipino doon, mga hardinero, may nakausap pa akong iba na Sabi matagal na raw yung ganyan, may ilang linggo na. Pero yun nga, ang nabalitaan daw nila, yung lalaki na yun, hindi yun Muslim eh, hindi talaga nag-Muslim. Parang may problema daw sa pamilya. Yun yung sinabi ko doon sa bodyguard nung prinsipe. Hindi niya kailangan ng rukya, kailangan niya mental hospital. Kasi ganun agad yung yung assumption ng tao kapag yung may baliw. Jin, tinan mo si Rashid, Jin agad yung napagbintangan natin, cellphone pala yung salarin. Kawawa yung jin, kumbaga. Sa totoo ito, yung epekto ng jin sa pag-iisip ng tao. Pero hindi palagi. Hindi porke nagkakasakit yung tao, jin agad yung dahilan. At mahalaga ito kasi, kung yung tao, kumbaga, tanggap naman sa atin sa Islam yung di ba, yung medisina, yung siyensya, mga Muslim nga yung kumbaga, nagperpekto, kumbaga, ng medisina, mga Muslim. Kung gano'n pa rin yung iniisip natin na lahat talagang ng mangyayari sa tao, kagagawan ng jin, hindi natin mailalapat yung tamang gamot sa tao. Diba? Yung bata kinukumbulsyon. Tumitirik na yung mata, nag-iiba na yung kulay. Binabasahan mo lang ng Suratul Fatiha. Tapos ayaw mo punasan ng bimpo para bumaba yung lagnat sana, di ba? O di mali yung ginawa natin. Kumbaga, hindi tayo katulad ng kuffar na naghahanap ng milagro, ng himala sa pamagitan lang ng Quran. Gumawa tayo ng paraan, na pagtibay at pinahintulutan na paraan para magamot ang mga sakit, insyaallah. Sige nga, وَنَحْنُ نَسُوقُ بَعْدَ مَا نَعْرِفُهُ مِنْ هَذَا الْإِدَى. So, ngayon matatalakay daw ang ilan sa mga nalalaman ng mga tao na pinsala ng mga demonyo na pisikal at mental sa mga tao. Sa unang-una, Muhajamatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sinalakay daw minsan ng demonyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakarna fi ghairi hadal mawdi al-hadith alladhi yukbiru fihi Rasul sallallahu alaihi wasallama bi muhajamati syaitani lahu. So nababanggit sa ilang mga hadith yung pagsalakay ni Satanas sa kanya. At nangyari ito habang siya ay nagsasala. Natalakay na natin ito dun sa dito rin sa libro na to. Wa maji'u syaitan bi shihabin min narin liyarmihi fi wajhir rasuli sallallahu alaihi wasallam. So nakita niya rin sa Satanas na binubulabog siya at gusto siyang hagisan ng apoy sa kanyang mukha. Pero natigilan ang demonyo na ito, yung Satanas na ito. So, siyempre, alam natin na yung mga propeta, maaring hindi lang ito yung attempt o pagtatangka ng demonyo ng Satanas na mapinsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga propeta. Halimbawa nga si Ibrahim alayhis salam, di ba? Di ba tuwing Hajj, di ba ang huling ginagawa sa Hajj yung pagbabato? Yung pagbabato. Ilang beses ka nakapag-Hajj, Ahmad? Isa lang. Di ba yung huling ginagawa doon yung magbabato? Yung pagbabato doon, kaya ginagawa yon Siyempre, ayon sa sunnah, commemoration yun ng ginagawa ni Ibrahim alayhis salam. Tuwing ang nagpapakita sa kanya si Satanas na dinidiscourage niya si Ibrahim alayhis salam, nakatayin yung anak niya, si Ismail. So binabato niya si Satanas. So maraming mga pagkakataon na talagang sinalakay o pumunta talaga yung mga demonyo o nagpakita ng pisikal na pagpapakita sa mga propeta at mga sugo. Ngayon sa pag-epekto ng mga Satanas,
Al-hilmu minasyaitan. Yung mga panaginip na galing sa mga demonyo. Specifically yung masasamang mga panaginip. Kaya nga di ba may hadith na kapag nanaginip ka ng masama, paggising mo, lalahanin mo si Allah. At kung ibahin mo yung pwesto ng iyong pagtulog at hindi mo to kailangang ikwento sa iba. Kasi ang layunin ng panaginip na yun na masama na itinatanim sa iyo ni Satanas para mag-alala ka, para matakot ka. Kung ikukwento mo pa sa iba yun, lalala. Di ba? Paano yung masama mong napanaginipan, kinwento mo pa sa iba? Yung pinagkwentuhan mo, nervyoso. Lalong lumala, di ba? Napanaginipan mo, namatay ka. Kinwento mo doon sa kasama mo, nervyoso. Ngayon yung kasama mong nervyoso, ayaw ka na samahan. Ayaw na dumikit sa'yo. Kasi sabi niya, mamamatay ka naman pala. Hindi na ako sasama sa'yo kahit kailan. Ayaw na umangkas sa'yo sa motor. Kasi nanaginip ka ng masama. So yun yung may kinalaman yun dito. Alhamdulillah. So nga, lisyaitani kudratun ala an yural insan fi manamihi. An yaral insanu fi manamihi ahlaman tuzijuhu wa tudayikuhu bihadafi ihzanihi wa ilamihi. Ang demonyo raw ay mayroong kakayanan na ipakita sa mga tao sa kanyang panaginip ang mga tanawin na magdudulot sa kanya ng pagkabagabag o magdudulot sa kanya ng takot, pag-aalala at iba pa. Na dahil dito, yung Satanas ay magdudulot na siya ay malulungkot o maaring makakaramdam pa siya ng physical na sakit doon sa kanyang napanaginipan. Sinimbawa, yung tao, dinulot ni Satanas na managinip siya ng yung halimbawa, sasabihin ng Satanas, yung asawa mo nangangalon niya. Diba sasabihin ng Satanas sa panaginip mo, edi makakaramdam din yung tao ng kalungkutan, galit, o baka magkasakit pa siya sa puso dahil sa ginawa na yun ni Satanas. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ar-ru'ya allati yaraha al-mar'u fi manamihi thalathatu anwa. Si pinabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang napapanaginipan daw ng tao o nakikita niya sa kanyang panaginip ay 3 uri. So mayroong 3 uri ang panaginip. Kaya nga, hindi lahat ng panaginip ay hinahangad natin ang interpretasyon dito. Actually, yung pag-interpret ng panaginip, hindi ito palagi ang ginagawa. Kasi minsan yung tao, may taong ganun. Lahat ng mapanaginipan niya, tinatanong niya anong kahulugan. Hindi ganun. Hindi lahat ng panaginip ay may kahulugan. Kasi maaring yung panaginip nga ay nahuhulog sa 3 ito. Sa 3 uri lang ng panaginip. So dito, sino ba nagulat ito? Inulat ito ni Ibn Majah. So sinabi, mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya thalathun. Ang mga panaginip ay 3 uri. Fabushra minar Rahman, una mabuting balita mula sa mahabagin. Mabuting balita mula kay Allah. Wa hadithun nafs, sa maaring ito ay nanggagaling mula sa sarili ng tao. Wa takhwifun minasyaitan, o kaya pananakot mula sa demonyo. So 3 lang ito. Either galing kay Allah, galing kay Satanas, o neutral. Galing kay Allah, mabuti. Galing kay Satanas, masama. O neutral. Yung galing kay Allah, madalas ito ay, yun nga, bushra. Mabuting balita. At may mga hadith na nagbabanggit na mayroong mga sahaba, syempre tinatanong nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa kahulugan ng kanilang mga napanaginipan. At mayroong mga sahaba na ininterpret ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga panaginip na nangangahulugan na sila ay magiging shahid o sila ay papasok sa paraiso at iba pang mga katulad nito. At kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba, ikinakwento niya rin sa mga sahaba yung ilan sa kanyang mga napanaginipan. Halimbawa, kabilang doon sa mga napanaginipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikinwento niya,
sa mga sahaba, yung nasaksihan niya doon sa impyerno. Yung nakita niya na mga parusa doon sa impyerno. Yung parusa doon sa yung nagririba, parusa sa chismoso, parusa sa nangangalunya. Nakita yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panaginip. So maaring ang panaginip ay galing kay Allah. Kaya yung doon sa Suratu Yusuf, yung panaginip nung wazir, nung ministro, maaring yun ay galing kay Allah. At sinadya ni Allah na ibigay yung panaginip niya doon sa ministro para isasangguni niya sa eksperto sa pag-interpret sa panaginip sa panahon at lugar nila kay Yusuf alayhis salam. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, upang tuparin ni Allah ang isang bagay na naitakda na. So ito yung mga so pwedeng yung tao kapag meron siyang suspetsa ng kanyang napanaginipan ay ganito, pwede niyang ipagtanong sa marunong kung anong kahulugan ng kanyang napanaginipan. Pero usually ngayon, sa panahon natin ngayon, ang masasabi ko lang, dito sa lugar natin, walang marunong dito mag-interpret ng panaginip. So wag na kayo magtanong-tanong pa kung anong kahulugan ng inyong mga napanaginipan. Dahil kung mabuti man yan, galing kay Allah, wala yung ipinsala na may dudulot sa inyo kung hindi nyo malaman eksakto kung ano ang panaginip na yon. So, hindi nyo kailangang abalahin pa yung sarili nyo na maghahanap ng magpapaliwanag ng panaginip ninyo. Wala kayong nagagawang haram kung hindi ninyo naipagtanong sa sino man ang kahulugan ng panaginip na yon. Kasi yan, minsan yung mga tao, yung mga Muslim, parang ginawa nilang yung Islam, ginawa nilang puro kababalaghan, ginawa nilang puro mga himala, mga karama, mga kung ano-ano. Kaya sila yung mga nag-aabala sa kanilang mga sarili na malaman yung kahulugan ng kanilang mga panaginip. Kahit hadithun nafs lang pala yun. Hadithun nafs, ibig sabihin ng galing lang sa kanilang mga sarili. Specifically, alaala nung mga ginawa nila nung araw na yun o nung mga nakaraang araw. O kaya alaala o bakas ng mga gusto nilang gawin. Di ba? So, halimbawa, merong tao na napanaginipan niya na nagluluto daw siya o nagmumotor o ano pa man, maaaring alaala lang yun ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Walang anumang kahulugan yun. Walang anumang kahulugan yun. At syempre, yung kay Satanas, ito na nga yung nababanggit doon sa hadith, na paggising mo, magpakupkup ka kay Allah, o baguhin mo yung pwesto mo sa pagtulog, at huwag mo na itong ikwento kanino man. Dahil nga ang layunin ni Satanas dito ay ang takutin ka o bigyan ka ng bagabag at alalahanin. Na dito nga sa isang nabanggit na hadith, iniulat ito ni Imam al-Bukhari, kay Ibn Majah rin pala ito. Sinabi, inna ru'ya thalathun, ang panaginip ay 3 uri, minha ahawil minas syaitan. Una rito ay ang mga nakakatakot na mga panaginip mula kay Satanas, liyahzuna biha ibnu Adam, upang takutin ni Satanas sa pamagitan nito ang mga tao. So hindi yung 3 na binanggit, pero tinukoy dito yung hadaf, yung layunin ko bakit si Satanas ay nagbibigay sa tao ng masamang panaginip para takutin yung mga tao. Ganyan iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abu Sa'id al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig daw niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, ito na yung gagawin kapag nanaginip ka ng masama. Nanaginip ka ng masama. At usually galing nga ito kay Satanas. Pero nga maaari din mangyari na kahit yung masamang panaginip mo, alaala lang din ng ginagawa mo araw-araw. Bawa na naginip ka na yung napako ka. Kasi construction worker ka, kaya napanaginipan mo, napako ka. Maaring alaala lang yun ng
ginagawa mo araw-araw. Pero hindi ibig sabihin na galing yun kay Satanas. Pero malalaman natin, sinasabi ng mga scholar na kapag galing kay Satanas yung panaginip, ito yung talaga, yung mararamdaman nyo naman yung nakakaranas kayo ng sleep paralysis, yung parang hindi kayo makagalaw, o nahirapan kayo huminga, at iba't iba pang mga katulad nito. Yun talaga panaginip yung nagaling kay Satanas. Bangungot, yun pala yung term na mas specific sa ganun. Yung masamang panaginip, yung bangungot, so yun ay galing kay Satanas. Kaya maganda bago matulog, gawin ng tao yung mga sunna na gawin. Magbasa ng Ayatul Kursi, basahin yung huling 2 aya ng Suratul Baqarah, matulog ng may wudu, basahin yung Ikhlas, Falak, Nas, at iba't iba pang mga gawain bago matulog. Kasi nga dito, iniulat Imam al-Bukhari, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbahu fa innama huwa minallah." Kapag nakakita ang sino man sa inyo ng panaginip na nagugustuhan niya, tunay na ito ay mula kay Allah. Ibig sabihin, kapag nakakaramdam ka ng pagkatuwa sa napanaginipan mo, yun ay galing kay Allah. "Falyahmidullaha alayha." Na dahil dito, kung magigising siya at maalala niya yung panaginip niya na yun, pasalamatan niya si Allah, magpuri siya kay Allah. Kung napanaginipan mo, nakapangasawa ka, napanaginipan mo, nagkamit ka ng kabutihan, magpasalamat ka kay Allah at magpuri sa Kanya. "Wal yuhadditha biha." So dito, nababanggit dito specifically yung mabuting panaginip, pwede mo itong maikwento. Walang problema. Pwede mo ito maikwento. Pero nga, maring hindi mo na malalaman eksakto kung ano yung kahulugan nito. Maring hindi mo na malalaman. Kasi bihiran man yung taong eksperto sa pagbibigay ng interpretasyon sa panaginip. Pwede mo ikwento. Nanaginip ako. Nakabili raw ako ng bagong kotse, bagong motor, o ganito. Nag-asawa raw ako ng pang-4. Pwede mo ikwento. Pero huwag mo lang tatanungin yung ano kay kahulugan nung napanaginipan ko? Nag-asawa ako ng pang-4. Tatanong mo pa. Huwag mo itanong yun. Huwag mo na itanong yun. Magaling mag-interpret ng panaginip. Ayun nga, yung pala, yung mga maswerte raw na tayaan, napapanaginipan daw yun Tapos yung pag napanaginipan mo raw yung mga ahas, yung namatay na kamag-anak, kung ano yung sinabi niya sa'yo, i-interpret mo lang daw yun, nandun ang tatama. Yun nga, actually mga ganyan, sinasadya rin yan ni Satanas. Kumbaga, di ba, natanong minsan yan bakit yung sumasamba sa puno, nagkakatotoo yung dasal? Dinulot ni Allah na magkatotoo yung dasal, at syempre Satanas, dinulot niya rin na mangyari yun para yung tao maniniwala sa puno na kanyang sinasamba. So kaya may mga nagkakataon talaga na mangyayari mga ganon. So yung kabaligtaran ng panaginip na mabuti, wa idara agay radalika mimma yukrihu. At kung makakita siya sa panaginip niya, naliban pa rito, makakita siya sa panaginip niya ng mga bagay na kinamumuhian niya. Fa inna mahiya minash shaitan. Ito ay galing lamang kay Satanas. Falyasta'id min syarriha. Kaya ang gagawin niya, paggising niya, kung maaalala pa niya yung panaginip niya, nababanggit ko ito kung maalala pa. Kasi minsan, o madalas, ang tao kapag nananaginip, hindi na niya maalala yung napapanaginipan niya. Pero may mabihirang pagkakataon, maalala mo yung napanaginipan mo. So kung masama, magpakup-kup ka kay Allah. Doon mismo sa paggising mo. Paggising mo mula doon sa panaginip na yon. Wala yadkuraha li ahadin. At wag na itong babanggitin kanino man. Wag niya itong babanggitin kanino man. Fa innaha la tadurruhu. Dahil ang panaginip na ito, hindi naman siya mapipinsala ng panaginip na ito. Kaya hindi niya ito kailangang ikwento sa iba. Bagkus baligtad pa ngayong mangyayari. Pag kinuwento mo sa iba, doon ka pa mapipinsala siguro. Katulad nga nung sample natin kanina. Nanaginip ka, namatay ka, tapos kinuwento mo doon sa barkada mo, namatay ako doon sa panaginip ko. O ngayon yung barkada mo na yon, ayaw ka na ngayon iangkas sa motor. Kasi pag inangkas ka niya sa motor, piling niya madidisgrasya siya at sabay kayo mamamatay, mandadamay ka pa.
Di wag mo nang ikwento. Inshallah. So ito yung ilan, marami pa na nabanggit na mga pinsala ng demonyo sa mga tao. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.